Mga kapuso, mahigit 2 milyong piso kada araw ang nawawala sa ating bansa dahil sa matinding trapiko sa Metro Manila. Ayon po yan sa mga eksperto. At kung hindi raw masosolusyonan, dodoble raw yan sa loob ng 10 taon. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Rhea, sakit ng ulo ng mga motorista at ng mga commuter ang halos buong araw na nating nararanasan na buhol-buhol na daloy ng trapiko. At ayon sa isang pag-aaral, sakit din daw yan sa bulsa dahil sa epekto ng traffic sa ating ekonomiya. Umabot sa iba't ibang lugar ang mabigat na daloy ng trapiko kaninang umaga dahil sa aksidente sa C5. Kaya apektado rin ang ilang maliliit na negosyante at mga namamasada sa lugar. Malaki yung sagabal yung ibang traffic kasi. Nababawasan. Medyo nababawasan. Tsaka yung konsumo ng gasolina. So magkano nang kinita mo ngayon? 700 pa lang po. Normally, pag ganitong oras, magkano? Sa 1.5. Kasi ma'am, siyempre pag dikit-dikit mo sa akin, mahirapan po sila umento dahil inahabol po nila yung makapasok po sila. Tsak din na apektado ng buhol-buhol na trapiko ang mga empleyado at estudyante. Ayon sa UP National Center for Transportation Studies, malaki rin ang epekto nito sa ekonomiya. Di pa man kasi tag-ulan ang pang-araw-araw na traffic sa Metro Manila, nauuwi na sa kawalan sa ekonomiya ng aabot sa 140 billion pesos kada taon. Ang kasama lang dito yung value of time ng tao. Yung let's say for example, imbis na productive yung oras na yon, nasa traffic ka pa, nasa daan ka pa. Sa isa namang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, pag pinagsama-sama ang epekto ng traffic sa ekonomiya, kalikasan, infrastruktura at dagdag na gasto sa gasolina, aabot ang losses sa 2.4 billion pesos kada araw. Inaasahan daw na sa loob ng 10 taon, halos dodoble pa ang mawawala dahil sa traffic. Dumadami daw kasi ang mga bagong sasakyan. Nasa 4 to 5% daw ang dagdag kada taon, habang di naman daw fini-phase out ang mga lumang sasakyan at di rin naman lumalawak ang mga kalsada. Pero di daw dapat tanggapin na lang na ang mabigat na traffic ay sadyang bahagi na ng buhay ng mga taga Metro Manila. Umuunlad pa lalo ang Pilipinas, no? So we can expect na yung motorization at saka yung car ownership, tataas talaga yan. People should push for better transportation systems, whether ito para sa pedestrian, para sa bicycle, para sa kotse, para sa public transport. Rhea, nandito tayo sa northbound lane ng EDSA. Ito yung approaching North Avenue at sa mga oras na ito ay moderate to heavy yung daloy ng trapiko dito. Ayon sa MMDA, hanggang Kaingin Road na daw ang ganyang sitwasyon at pabugso-bugso pa rin yung pagulan na nararanasan natin. Rhea? Maraming salamat, Ruth Cabal.